Kamusta mga tol? Kakatapos lang na trade na gumulat sa buong mundo. Hindi si Kai Sotto ha, yung trade ni Papa Luka at si Davis Salon. Hindi pa tayo nakaka-move on no. Eto na kaagad, may bagong trade na kaagad Avril Lavigne ng Chicago Bulls na trade. Kapalit ni De'Aaron Foxboy ng Kings. Abay, try na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Eto mga tol yung detalye ng trade na to. Actually, tatlong team yung nag-trade dito Yung Spurs yung nakakuha nila, si De'Aaron Foxboy tsaka si Jordan McLaughlin. Yung Kings naman yung nakakuha naman nila, si Avril Lavigne, si CD Sissoko, hindi ko kilala yan. Tatlong first round picks, 2025 from Charlotte, 2027 from San Antonio, at 2031 from Minnesota. Tapos nakakuha na sila tatlong second round picks din no? 2025 from Chicago Bulls, 2028 from Denver, at 2028 na second round pick. Tapos yung Chicago Bulls naman mga tol, yung nakakuha naman nila, si Jack Collins, si Trey Jones, si Kevin Huerta, at nakuha rin nila pabalik yung 2025 na pick nila galing ng Spurs. Ha, seryoso po talaga yung Bulls dito? Yan lang? O, teka lang. Linawin natin mabuti ha. Ang nawala sa Kings si De'Aaron Foxboy tsaka si Kevin Huerta. Ang nakakuha naman nila si Avril Lavigne, tatlong first round picks at tatlong second round picks. Parang okay no? Sa Spurs naman yung nawala sa kanila, 4 na first round picks, isang second round pick, si Trey Jones, si Jack Collins, tapos nakakuha naman nila si De'Aaron Foxboy naman. Abay, hanep pa. Hindi man lang napasama sa trade yung mga batang players nila, di ba? Si Creyo Sotcha, si Castillo Buhangin, tsaka si Eshkaldon Johnson, walang napasama kahit isa Kahit yung mga veterano nila, si Rondo tsaka si Barnes, hindi napasama pareho Tapos yung sa Bulls yung nawala si Avril Lavigne tsaka isang second round pick. Tapos yung nakuha nila si Trey Jones, si Jack Collins, si Huerta, at yung isang first round pick nila galing ng Spurs. Yan lang talaga. Sure ba talaga kayo dyan, Bulls? Kasi parang merong mali no? Yung Kings ang nakakuha nila, tatlong first round picks yung nakakuha nila. Tapos yung Bulls, isang first round pick lang nakakuha nila. Ano pa? Farm team ba itong Bulls na to? Kagaya sa PBA, parang farm team ito mga tol, ito yung una nating dapat malaman dito Yung sitwasyon ng De'Aaron Foxboy sa Kings. Ang balita kasi ng chismosa kong kapitbahay dito mga tol, hindi daw willing mag-commit ng long term si De'Aaron Foxboy sa Kings. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi mga tol, yung kontrata kasi ni De'Aaron Foxboy, eto 5 taon yung kontrata niya, nagsimula 2021 pa. So nasa pang-4 na taon na siya ng kontrata niya. So next year na yung last year ng kontrata niya mga tol Tapos pagkatapos nun, unrestricted free agent na siya sa 2026 hanggang 2027 season. Ano to mga tol, ang sabi ng chismosa kong kapitbahay dito, last year pa raw to Ino-offer na yan last year pa ng Kings, 165 million contract extension. Laki na rin no? Pero ayaw daw mag-commit ni De'Aaron Foxboy kasi gusto daw niya makita muna niya kung ano yung gagawin ng Kings sa roster nila. Ang sabi pa nga sa chismis mga tol, isa raw si De'Aaron Foxboy na nag-agree na kuhanin ng Kings si DeMar DeRozan. Syempre mga tol, budgets talaga yan para sa Kings no? Sakit ng ulo talaga itong mga Foxboy na to Kaya ang ginawa nila, tinrade na lang nila kagad si De'Aaron Foxboy. At saka kahit yung agent De'Aaron Foxboy mga tol, si Rich Paul, di ba sinasabi nun, sa Spurs daw talaga gusto maglaro ni De'Aaron Foxboy. Kaya parang no choice talaga yung Kings dito no? Doon talaga nila dapat i-trade si De'Aaron Foxboy or else bababa masyado yung presyo niyan kasi malamang hindi siya mag-commit kahit ilipat siya sa ibang team unless sa Spurs yun Tapos yung kontrata naman ni Avril Lavigne naman. Eto mga tol, nasa pangatlong taon na siya ng 5-year contract niya. So 2 taon pa yung natitira no? Pero player option naman yung pang 5 taon. At ito mga tol, wala naman ako nababalitaan ng problema dito kay Avril Lavigne Kahit sa mga chismosong kapitbahay, wala talaga silang balita dito Simple lang to no? So expect natin mga tol, kapag binigyan to na extension, pipirma kaagad to. At tapos yung ibang kontrata naman ng mga ibang players, wag na natin itindihin yung mga yun. Hindi naman ganun ka-importante yung mga yun Ang importante lang talaga sa trade na to, si Avril Lavigne syempre, tsaka si De'Aaron Foxboy. Sila yung mga star margarin dito Ito mga tol, yung averages ni De'Aaron Foxboy this season 25 points, 5 rebounds, 6.1 assists, 1.5 steals, 0.4 blocks, 3 turnovers, 46.9% sa field goals, 32.2% sa 3 points, at 82.9% naman sa 3 points. Tapos yung average naman ni Avril Lavigne this season din, halos dikit lang talaga kay De'Aaron Foxboy 24 points, 4.8 rebounds, 4.5 assists, 0.9 steals, 0.2 blocks, 2.9 turnovers, 51.1% sa field goals, mataas no? 44.6% sa 3 points, napakataas din At 79.7% naman sa free throw. Tapos itong isa naman mga tol, si Huerta, kilala nyo naman siguro yan no? 3-pointer yan Pero kasi this season, mababa talaga yung percentage niya sa 3 points. 30.2% lang Si Trey Jones naman yan, pure point guard naman yan no? 3.7 assists per game yan at 0.8 turnovers lang. Pero 30% lang din siya sa 3 points, ngayon mababa din Si Jack Collins naman mga tol, palagi nagpupuyat yan no? Ngayon bago matulog, kaya tumangkad yan naging 6'11 yan, tangkad no? Inaraw-araw ba naman, nagsusugat na, ay patigilan
So ang tanong natin dito, sino yung panalo at sino yung talo sa trades na to? Ito, isa-isahin natin na. Ang Spurs syempre, panalo talaga yung Spurs dito no? Kumbaga sa exam, 100% talaga to, perfect talaga to, walang mali kahit isa Oo mga tol, maraming binigay yung Spurs na mga draft picks, pero kahit na talaga De Aaron Foxboy nakuha mo, hindi mo man lang binigay kahit isa sa mga batang players mo, hanip na talaga yun no? At tapos, meron pa rin sila chance makakuha ng lottery pick galing naman ng Atlanta Hawks. Wala ka na talaga masasabi rito mga tol, kasi naisip ko talaga dito, dapat siguro at least si Castillo Buhangin napasama dapat sa trade na to no? Napunta dapat si Castillo Buhangin sa Chicago Bulls. Pero wala, ang galing mga tol nagawa ng paraan ng Spurs na puro draft picks lang yung nakasama sa trade na to, ang galing. Sa Kings naman mga tol well, considering yung nangyaring senaryo na ayaw na talaga mag-commit ni Aaron Foxboy ng long term sa Kings, diba? Ayaw talaga sa kanila panalo na rin talaga sila rito. Nakakuha ba naman nila si Avril Lavigne, diba? Warriors nga mga tol, at tagal-tagal na kinukuha ng Warriors, hindi nila makuha-kuha yan ngayon sabihin. Yun nga lang mga tol, ang problema ko lang talaga dito, hindi ko alam kung magkiklik pa to Kasi mga tol, nakita na natin dati to, diba? Sa Chicago Bulls, diba? Parang hindi naman masyadong nag-click, nakasabay ni Avril Lavigne si DeMar DeRozan Pero ang nangyari naman kasi, marami naman sila nakuha ibang draft picks kasama ni Avril Lavigne. So panalo na rin talaga sila dito Si Aaron Foxboy yung binigay nila, diba? 25 points per game yon. Eto ang kapalit si Avril Lavigne, 24 points per game. Halos parehas lang Actually, mas mataas pa nga yung percentage ni Avril Lavigne kaysa kay Aaron Foxboy Ang tingin ko nga rito mga tol kung 1-to-1 trade yung nangyari dito, kunwari Aaron Foxboy kapalit Avril Lavigne, siguro samahan mo na lang ng isang first round pick, fair trade na kagad to At tapos sa Bulls naman, ewan ko ba sa mga takang to? Hindi ko talaga maintindihan Parang nagmamadali na ata yung Bulls dito no? Kapalit ni Avril Lavigne ang nakuha lang nila, top 10 protected na first round pick. Jack Collins, Trey Jones, Kevin Huerta, yan lang talaga no? Yan mga tol, lilinawin ko sa inyo Hindi ko naman sinasabing bobong players yung mga yan. Maayos naman na players yung mga yan Pero ganito kasi ang explanation ko dyan Kunwari ito, ikaw, meron kang NBA card. Zach LaVine yung NBA card mo, okay no? Eto tanong ko sa'yo, willing ka bang i-trade yung NBA card mo na yun, kapalit si Trey Jones, Jack Collins, tsaka Kevin Huerta na NBA card? Siyempre, hindi, diba? Wala talagang dating yun para sa akin Yan mga yan, mga decent na players naman talaga yan. Pwede talaga sa rotation yan mga yan Pero wala talagang dating. Hindi yan Star Margin caliber na mga players At yung nabilitaan ko pa nga dito mga tol, last off season daw ino-open na rin ni Chicago Bulls si Avril Lavigne sa Warriors. Ang hinihingi nila si Chris Paul, si Rondo at saka si Andrew Pero ang ginawa ng Warriors, kiss, nag-decline yung Warriors Ayun nga mga walang iya, iyak na naman ang mga magdirigma. Ngayon sabihin, ang sabi kasi doon mga tol, sabi ng chismosong kapitbahay ayaw daw bitawan ng Warriors kahit isa kina Andrew tsaka kay Jonathan Sumingi. Hanip ewan ko ba sa mga yan, Avril Lavigne na yan mga tol no? Legit na 25 points per game yan, scorer talaga yan, napaka-shooter pa sa 3 points. Di ba mga adik kayo sa 3 points tapos ayaw nyo dyan? Hindi nyo pa kinuha, ang hinihingi naman sa inyo yung mga inconsistent sa 3 points, ayaw nyo pa bitawan. Siguro mga tol, kung ito si Avril Lavigne naging 6-footer na point guard, malamang ora mismo papayag kagad ng Warriors sa trade na yan nanginginig-nig pa no? Kasi ang gusto talaga ng mga Warriors, puro point guard talaga. Gusto ata magtayo ng security agency itong mga to yan, anong nangyari ngayon? Wala na, na-trade na si Avril Lavigne sa Sacramento Kings. Kaya ang tis-tis na lang muna kayo mga Warriors fans. Dyan na lang muna kayo sa puro konse. Mga allergic kasi kayo masyado matatangkad na players Gusto nyo kasi puro bansot maliliit na nga, hindi pa makasya sa second half. 0 second half. Okay na pang himagas, maglagay mga hater ng mga magdirigma.